Huwag na huwag kang manalangin ng rosaryo dahil ito ay paulit-ulit na dasal. Yan pong madalas na argumento ng mga kapatid natin sa bayang pananampalataya. Pero alam mo ba, ito ay ginagamit bilang sandata sa isang pinakamalaking labanan sa kasaysayan ng simbahan, ang Battle of Lepanto. Akala po kasi ng marami, ang rosaryo ay simpleng dasal lang. Paulit-ulit, walang power, walang epekto. Pero ang hindi po nila alam, ang rosaryo ay pumasok sa kasaysayan hindi bilang dekorasyon, kundi bilang sandata sa gitna ng digmaan. At hindi po ito katang-isip. Ito po ay nangyari talaga. At may kinalaman po ito sa isa sa pinakamapanganib na sandali ng kasaysayan ng Kristyanismo. Now, taong 1571, ang Europe po ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang Ottoman Empire ay patuloy po na lumalawak. Isa-isang bumabagsak ang mga Christian territories. Parang apoy po na kumakalat sa tuyong damo. At ang susunod na target, ang Rome. Kapag bumagsak ang Rome, hindi lang po isang lungsod ang mawawala. Mawawala ang sentro ng Kristyanismo. Mawawala ang misa, mawawala ang simbahan, at sa mata po ng marami, matatapos po ang Kristyanismo. Takot po ang buong Europa. Pero may isa pong tao na hindi po natatakot. Ang Santo Papa noon ay si Pope Pius V. Wala po siyang malaking hukbo, wala po siyang sapat na armas, wala siyang pera para tapatan ang kalaban, pero may hawak siya na tila walang halaga sa mata ng mundo, isang rosaryo. Sa halip po na mag-utos ng digmaan, nagbigay po siya ng kakaibang panawagan, manalangin ng rosaryo. Hindi po espada, hindi po barel, hindi po politika. Rosaryo. Tinawag niya ang buong mundo, mga sundalo, mga madre, mga ina, mga bata, at sinabi niya na ipagdasal ninyo ang laban na ito. Dahil ang laban na ito ay hindi lang laban ng tao. Ito ay laban ng kaluluwa. Now, dumating nga po ang araw ng labanan, October 7, 1571, sa dagat nagharap po ang dalawang pwersa. Ang Christian fleet laban sa Ottoman Navy. Mas kaunti po ang Kristiyano, mas mahina, mas dihado. Sa mata nga po ng mundo, wala silang pag-asa. Habang sumasabog nga po ang kanyon sa dagat, ang Santo Papa po sa Rome ay hindi po nakikipagdigma gamit pong armas. Naglalakad siya, hawak ang kanyang rosaryo, at umiiyak habang nananalangin. At doon nga po, may nangyari. Isang bagay po na hindi maipaliwanag ng simpleng military strategy. Biglang nagbago po ang hangin. Ang direksyon po nito ay pumabor po sa mga Kristiyano. Ang kalaban ay nalito. Ang formation ay nasira. At ang laban po ay nagbago. Ang tinawag po ng history books na unexpected wind shift para sa simbahan, ito ay himala. At ang resulta nga po, panalo ang Kristiyano. Ang Battle of Lepanto ay naging isa po sa mga pinakamahalagang tagumpay po sa kasaysayan ng simbahan. Hindi po dahil sa lakas po ng armas, kundi dahil po sa kapangyarihan ng panalangin. Now, dahil po sa hindi mapaliwanag na tagumpay na iyon, ang simbahan po ay hindi na nahimik. Hindi nila ito itinuturing na simpleng swerte. Hindi nila ito tinawag na coincidence. Sa halip po, kinilala nila ang kamay ng Diyos. At sa pamamagitan ng mahal na Birhen, naku po, idinakila ang isang bagong kapistahan. Ang kapistahan ng Our Lady of the Rosary. Hindi po ito basta selebrasyon lang. Ito po ay isang deklarasyon, isa pong paalala sa buong mundo na ang laban ng tao ay hindi lamang nakikita ng mata. Hindi lamang ito laban ng barko, laban sa barko. Hindi lamang po ito laban ng espada, laban sa espada. Ito po ay laban ng pananampalataya, laban sa takot. Laban ng liwanag, laban sa kadiliman. Laban po ng Diyos, laban sa kapangyarihan ng kasalanan. At sa gitna nga po ng laban na iyon, ang rosaryo po ay naging tulay ng langit at lupa. Isipin niyo po ito, habang ang mga sundalo po ay nakikipaglaban sa dagat, naku po ang buong simbahan ay nakaluhod. Habang ang mga kanyon ay sumasabog, ang mga labi ng mga namamatay ay bumibigkas ng Aba, Ginoong Maria, at sa bawat dasal po isang biyaya po ang bumababa. Sa bawat dekada, isang pader ng proteksyon ang nabubuo. Kaya ang tagumpay po ng Lepanto ay hindi lamang po military victory. Ito po ay spiritual victory. At mula noon po hanggang ngayon, ang kapistahan ng Our Lady of the Rosary ay paalala. Kapag ang tao ay nagdarasal, ang Diyos ay kumikilos. Kapag ang simbahan ay nagkakaisa sa panalangin, ang imposible po ay nagiging posible. Ngayon po itong tanong ng marami, bakit tinatawag na sandata ang rosaryo? Hindi ba parang sobra naman? Hindi ba parang exaggeration naman? Hindi po.
Dahil kung nauunawaan mo ang turo ng simbahan, maiintindihan mo po na ang buhay Kristiyano ay hindi po piknik. Ito po ay digmaan. Hindi po laban sa kapwa-tao, kundi laban sa kasamaan. At dito na po pumapasok ang malinaw na babala ng Biblia. Ephesians chapter 6 verse 12 sinasabi, ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabihin po nito, hindi po tao ang kalaban mo, hindi po kapitbahay, hindi po gobyerno, hindi po ibang relihiyon. Ang kalaban mo ay hindi nakikita. Ito ay tukso, kasalanan, kasinungalingan, espiritu ng kadiliman. At kung ang kalaban mo ay espiritual, anong kailangan mo? Espiritual na sandata. Hindi po sapat ang talino, hindi po sapat ang pera, hindi po sapat ang lakas. Kailangan mo ng panalangin. At isa po sa pinakamakapangyarihang panalangin na ibinigay po ng simbahan ay ang rosaryo. Hindi po ito imbento lang ng tao. Ito po ay hinubog ng kasaysayan, mga santo, at mga karanasan po ng simbahan sa spiritual warfare. Kaya kapag sinasabi po ng simbahan ng rosaryo ay sandata, hindi po ito metaphor lang. Ito ay realidad sa spiritual world. Ngayon po, linawin po natin. Ang rosaryo po ay hindi magic, hindi po ito anting-anting ha. Hindi po ito automatic na paghawak mo ay safe ka na agad. Hindi po. Ang rosaryo po ay makapangyarihan hindi po dahil sa beads, kundi dahil po sa nilalaman nito. At ito po ay panalangin na nakasentro kay Kristo. Dumadaan po sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria at inuulit upang palalimin ang pananampalataya. Kaya bawat Hail Mary po ay hindi po walang saysay. Ito po ay pag-alaala sa pagkakatawang tao ni Kristo, pagninilay sa buhay, paghihirap at kaluwalhatian niya, at pagsasanay din po ng isip at puso sa kabanalan. At narito nga po ang sikreto. Ang paulit-ulit na panalangin po ay hindi para sa Diyos. Ito ay para baguhin ka. Kapag inuulit mo po ang rosaryo, unti-unti pong lumalalim ang iyong pag-unawa, unti-unting lumalakas ang iyong pananampalataya, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng tukso. At habang ikaw ay nananalangin, may nangyayari po sa spiritual realm na hindi mo nakikita. Ang tukso ay humihina, ang kasinungalingan ay nabubunyag, ang kaluluwa ay pinapalakas. Kaya hindi po aksidente na ang mga santo ay laging may hawak na rosaryo. Hindi po dahil tradisyon lang, kundi dahil alam nila kung paano ito gumagana sa laban. Ngayon, totoo po na wala tayong nakikitang laban tulad po ng Lipanto, wala pong barko na nagbabanggaan, wala pong kanyon na sumasabog sa dagat. Pero huwag ka pong magkamali. May digmaan pa rin. At mas delikado ito ngayon. Dahil hindi mo po ito nakikita, ito po ang modern battlefield. Tukso sa araw-araw, kasalanan na ginagawang normal, pagkalito sa katotohanan, pagkawala ng pananampalataya, pag-atake sa pamilya, paglayo sa Diyos. At ang pinakamasakit po dito, maraming tao po ang hindi alam na sila ay nasa gitna ng laban. Walang alarma, walang warning, unti-unti silang nahihila palayo sa Diyos. At dito na nga po pumapasok ang rosaryo. Hindi po ito para manakit, hindi po ito para umatake sa tao, ito po ay para magligtas, para ibalik ang isip sa Diyos, palakasin ang puso laban sa tukso, protektahan ang pamilya, gabayan ang kaluluwa sa gitna po ng kaguluhan. Kaya sa panahon ngayon, ang rosaryo po ay hindi lilipas. Hindi po ito outdated. Mas kailangan ito ngayon kaysa dati. Kaya kung iniisip mo na ang rosaryo ay simpleng dasal lang, baka hindi mo po naunawaan ang laban na kinakaharap mo. Kung titingnan mo po ang rosaryo bilang simpleng dasal, mamimiss mo po ang tunay nitong kapangyarihan. Pero kung titingnan mo ito bilang sandata, maiintindihan mo po kung bakit ito ang hawak ng mga santo. Ang rosaryo ay hindi po dekorasyon. Hindi po ito tradisyon lang. Hindi po ito simpleng paulit-ulit na dasal. Ito ay sandata at minsan na nitong iniligtas ang mundo. Kaya ang tanong po ay hindi po kung may kapangyarihan ng rosaryo. Ang tanong ay hawak mo ba ito sa laban ng iyong buhay? I will pray always the rosary. At kung sangayon po kayo, please comment down below. The rosary is the powerful spiritual weapon. Please like and share, ibahagi po natin ang video na ito, at please support po ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat.